be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. DPWH District Engineer na napaulat na nanuhol umano kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kakasuhan. Kasi malaki yun 3.6 billion lahat-lahat yung sinasabi doon, approved for 2020, under 2025, approved na yung mga projects na yun, worth 3.6 billion. Supina sa 10 contractors ng flood control projects, pinirmaan na ni Senate President Francis Escudero. Zero budget para sa flood control sa 2026, dapat pag-aralang mabuti ayon kay Senador Panfilo Lacson. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Paglaban sa banta ng katiwalian at mga nangaabuso sa kapangyarihan, sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng mga bayani. Wala akong tiwala sa China. Bakit? Alam mo kung bakit? Pagka pupunta nga tayo sa South Philippines, binobomba ng tubig. May tiwala pa ba kayo sa Pilipino? Parang wala na po. Kasi parang ano ba yung sa buong bansa, yung 'di ba may usapan na bawat teritoryo inaangkin pa rin nila, 'di ba? 85% ng mga Pilipino walang tiwala sa China base sa Okta Research. Although may idea ka na nape-prevent naman yun. Kaya lang syempre, hindi naman all the time isa may ginagawa ka. Mamaya maglaro sila. So natatakot ka na mahawa siya. Tapos mag-worse yung situation pag wala kang idea na kung paano yung gagawin. Ganon. Pagtaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa ilang rehiyon. Pag-iingat sa mabilis na hawahan ipinaalala ng Department of Health. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sasampahan na ng kaukulang kaso ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang Department of Public Works and Highways, Batangas 1st District Engineer na napaulat na nagtangkang manuhol umano sa kanya para huwag imbestigahan ang anomalya sa flood control projects sa kanilang distrito. Nakadetene na ang district engineer sa Taal Municipal Police Station. Ito ang balita ni Rosalie Cos. A case is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Nasa 3.12 million pesos umano ang tinangkang isuhol ng Department of Public Works and Highways o DPWH Batangas 1st District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste noong Biyernes, August 22. Ito ay upang pigilan ang ginagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa unang distrito ng Batangas. Batay sa spot report ng pulisya, nagngangalan ng District Engineer ng Balayan, Batangas na si Abelardo Calalo, 51 years old. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. Base po sa inventory namin, inabot siya ng 3.1, 26.9. Ganyan pa. Sinabi po ba kung para saan po ng pera? Ongoing pa po kasi yung investigation, hindi pa ako makapagbigay ng eksaktong detalye. Tumangging magbigay ng pahayag si Calalo sa mga kawani ng media. Kasalukuyang nakadetene ang District Engineer sa Taal Municipal Police Station. Engineer, totoo po ba yung aligasyon po sa inyo na nanuhol po kayo kay Congressman Leviste? Nakatakdang maghain ng kaukulang kaso si Batangas 1st District Representative Leviste laban sa naturang DPWH Batangas Engineer araw ng Martes, August 26.
Ito yung Binambang Riverbank Protection Project na isa sa mga proyektong iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leviste. October 2024 nang masira ito dahil sa Bagyong Christine. Isa ito sa mga sinisiyasat ng mambabatas dahil sa umano'y substandard na materyales at hindi matibay na pagkakagawa. Naniniwala naman ang kapitan sa Barangay Santol na mahina ang pundasyon ng Binambang Riverbank Protection Project. Ayon naman kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committee o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol kay Congressman Leviste at pakikiusapan ng mambabatas na maglahad ng iba pang detalye kaugnay nito. Git naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Benny Abante, dapat matukoy kung sino ang mga kasabwat ng District Engineer. Kailangan din anyang mapapanagot sa batas ang mga ito. Palagay ko, yung DE kinakailangan din imbestigahan at tanungin kung sino ang taong behind him. Sapagkat palagay ko, hindi lang siya yan eh. Palagay ko, mayroon pang malalaking tao dyan behind the DE. At baka mamaya itong DE ito ay nagiging parang ano lang eh. Ano tawag doon? Ginamit lang sa kanyang mga bagay. Kawawa naman, no? So, kinakailangan mag-drop na ng names yung DE. Ilang mambabatas naman ang kumilala sa hakbang ni Congressman Leviste laban sa DPWH District Engineer. Ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat agad na magpataw ng karampatang administrative sanctions at criminal charges laban sa District Engineer. Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magsisilbi itong babala sa iba pang tiwaling opisyal. Batay sa inilabas na pahayag ng DPWH, aalisin sa pwesto ang sangkot na DPWH District Engineer at papatawan ng preventive suspension. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng isang mas makapangyarihang kontraktor ang nasa likod ng tangkang panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ito ang inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson matapos maaresto. Kaugnay nito ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways sa lalawigan. Sa kabila nito, sinabi ng senador na dapat pag-aralang mabuti ang usapin kaugnay ng zero budget para sa flood control projects para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. There was this blind item that I read last night na merong bilyonaryo congressman, so forth and so on. So I fact-checked. I immediately called up because I had a suspicion na si Congressman Leviste, who's the son of Senator Legarda. So tinawagan ko agad si Senator Lawrence. Sabi ko, ano nangyari kay ganon. In so many words, sabi niya, I'm so worried about his security. So more or less, he confirmed na talaga nangyari yun. May mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, lalo sa district level, na legmen o katulong ng mga makapangyarihang contractor. Ito ang iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na napagtibay-an niya matapos mahuli sa entrapment operation ang isang DPWH district engineer sa Batangas. Kaugnay ito ng umano'y panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng 360 million pesos na kickback mula sa infrastructure project sa distrito. Ayon kay Senador Lacson, karaniwang nag-aalok umano ng suhol sa mga politiko ang mga contractor at hindi district engineers o DE na taliwa sa nangyaring panunuhol kay Congressman Leviste. Kaya sa investigasyon, dapat anyang laliman kung ano at sino ang nasa likod ng panunuhol. Yeah, weird talaga. Dapat ang nag-offer kay Congressman Leviste, contractor, hindi DE. So lumalabas, ang bagman at saka yung legman, yung DE. So kung bagman siya or legman siya, somebody more powerful must be behind this whole scheme. Kasi malaki yun 3.6 billion lahat yung sinasabi doon, approved for 2020, under 2025 GAA, approved na yung mga projects na yun, worth 3.6 billion. Ayon kay Senador Ping Lacson, ang pagtatanggal ng mga tauhan ng DPWH ay isa lamang simpleng solusyon. Kaya inirekomenda nito na gawing surgical o masingsinan ang reforma sa ahensya at hindi tapal-tapal o band-aid solution lamang.
Maganda din anya ang suhestyon ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na wag munang maglaan para sa flood control projects sa 2026 national budget. Kung puro tayo may bagyo at kailangan i-repair yung mga ibang flood control projects, wala tayong budget, paano? Kailangan pag-aralan mabuti. Ang kailangan dito is back to the drawing board, yung DPWH, magsagawa ng yung talagang master plan, integrated, hindi yung patsi-patsi. Samantala, pinirmahan na rin ni Senate President Francis Cheese Escudero ang mga supina para sa 10 contractors na nakakuha ng malalaking flood control projects sa gobyerno, partikular ito sa mga hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kabilang ang napangalanan ditong kontratista na Wawaw Builders. Target ng komite na isagawa ang susunod na pagdinig kaugnay ng issue sa September 1. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ng anti-corruption o isang anti-corruption movement ang mga panawagang papanagutin at ikulong ang mga taong nasa likod ng maanumalyang proyekto ng gobyerno. Kaugnay nito ay sinusulong din ng grupo na maalis ang political dynasty na siyang dahilan ng mga nangyayaring korupsyon. Ito ang balita ni Jet Neresina. If he is serious, then he should create an independent commission. Huwag ho natin iwanan sa ating mga kongresista at senador ang investigasyon. Garapalan na ang mga nangyayaring korupsyon ngayon sa gobyerno. Ganito inilarawan ng Citizens War Against Corruption Movement na Artikulo 11 ang nagsisilabasan ngayong mga katiwalian, partikular na sa flood control projects. Bunsod nito na nawagan ang dating kongresista na si Lorenzo Erin Tanyada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang independent fact-finding body ng mga mapagkakatiwalaang tao na may malinis na record o walang bahid ng katiwalian upang masimulan ang paglilinis sa gobyerno at mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Katwiran ni Tanyada, hindi dapat ibigay ang investigasyon sa mga mambabatas. Suportado naman ito ng presidente ng Partido Lakas ng Masa na si Calio D. De Guzman. Ngayon, dapat talaga magkaroon ng honest to goodness na investigation. At para mangyari yon, kailangan independent investigating body na komposisyon ng mga kinatawan ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Yun ang ating dapat gawin. Tanong naman ni Attorney J.V. Bautista, Secretary General ng United Nationalist Alliance, paano mag-iimbestiga ang Kongreso at Senado kung ang sarili aniya nila ang nakikinabang sa mga proyektong ito? You tell me, paano nilang iimbestigahin yung mga samahan nila? So hindi mangyayari. Magtatakipan sila. That is why this is an exercise in futility kung sila mismo mag-iimbestiga sa mga sarili nila. At maiimbestiga pati yung mga pamilya nila at yung mga best friend nila ng mga kontratista at yung mga alaga nila mga district engineer sa DPWH. Kaugnay ng issue, isinisisi ni Calio D ang mga nangyayaring korupsyon sa political dynasty na umiiral sa bansa. Giit nito na dapat alisin na ang political dynasty sa gobyerno dahil kahit anong laban ng taong bayan ay hindi rin ito mapakikinggan hanggat magkakapamilya ang nasa pwesto na silang nakikinabang sa mga proyekto. Lahat akusado at ang sinasabi ko nga, dynasty ang problema dahil yung dynasty walang ibang intensyon niya kundi ang magpayaman, magnakaw at hanggat sila ang popwesto, babalik at babalik. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Hindi pa tapos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Matapos magtungo sa Bulacan at Baguio City noong nagdaang linggo, maging
naging sentro rin na mensahe ni PBBM sa paggunita sa araw ng mga bayani ang paglaban sa korupsyon at mga mapangabuso. May tiniyak din ng Pangulo sa gitna ng ginagawang investigasyon sa sinasabing mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Papanagutin ang mga sangkot sa anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati kasabay ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani na ginanap kanina sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Giit ng Pangulo, ilalabas niya ang buo at pawang katotohanan sa likod ng banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa gitna ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Sa nakalipas na mga araw, nag-ikot si Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar upang inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pagtuunan rin ng pansin ng pamahalaan ang paglaban sa mga umaabuso sa kapangyarihan at mga tiwali na may malaking epekto sa lipunan. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Ayon sa Pangulo, hindi magiging madali ang laban na ito na panindigan ng tama. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Bilang bahagi ng paggunita sa Araw ng Mga Bayani, pinangunahan ni PBBM ang pagtataas ng watawat at ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Binigyang pugay din niya ang anyay hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod at nagmamalasakit at nagmamahal sa bansa. Makikitaan niya ang kabayanihan na ito sa mga magsasaka, mangingisda, mga guro, healthcare worker at iba pang mga manggagawa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang pinipili ang disgrasya kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Isang lalaki ang payapa na sanang naglalakad sa isang kalsada sa Tacloban City ang tinulungan ng UNTV News and Rescue sa kabila ng kanyang pag-iingat, di pa rin nakaiwas sa disgrasya nang mabundol naman ito ng isang kotse. May safety tips ng UNTV News and Rescue para makaiwas sa anumang disgrasya sa kalsada. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Yan nilapit, Didi. Compulsory. Tinini. All pag indudoonan. Hiwa sa ulo, gasgas sa ilong at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 24 anyos na lalaking ito matapos siyang mabundol ng isang kotse sa barangay 62A Sagkahan sa Tacloban City, pasado 1:00 ng madaling araw noong Sabado, August 23. Sakto namang naka-standby duty ang UNTV News and Rescue Team malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente, kaya agad na nakaresponde sa tawag ng isang pulis. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at Tacloban City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lalaki at nilapatan ng paunang lunas. Pwede susukan sa mapa? Direk Nahihirapan paghinga? Magot.
Batay sa salaysay ng kasama ng biktima, pauwi na sana sila at casual na naglalakad habang nag-uusap nang mapansin nilang nawala ito bigla. So at bali po, naman po nagtipolin lang po kami. Oo. Tapos kami po, nakalipo kami sa right side. Kasi naka-left side. So, sige po naman Mr. Estoria, mahalaban na po. Tapos nakita na po kami, namtang waray na. So, dito kami kung ano po nila. Pagkita na po naman, akato na po yan, 20 po hand out. Kato na po kami nagpo. So, that's why nga, hindi na talaga marunong nila. Amag ko na dagin niya. Patitira na dagin. Bag, isang kapal kami, tikan-tikan, so tulog lang po. Ano ko, ayap tao. Ito tao na yan. Amag tumog ko niya. Matapos lapatan ng first aid, dinala ang biktima sa Eastern Visayas Medical Center. Payo naman ng UNTV News and Rescue Team sa publiko para makaiwas sa anumang disgrasya sa kalsada. Manatiling alerto at palaging gumamit ng bangketa. Huwag maglakad sa mismong lane ng mga sasakyan dahil posibleng mahagip ng mga sasakyan. Isa pa sa maaaring gawin kapag tayo ay naglalakad sa tabi ng kalsada, mas maganda na gawin ito na pasalubong sa mga sasakyan. So ang purpose niya is para kung merong mga sasakyan na merong may aberya or masyadong mabilis, natin itong makikita at tayo ay makakaiwas. Pangatlo, gamitin ang pedestrian lanes and footbridge. Pang-apat, magsuot ng mga bright-colored na damit upang agad mapansin lalo na sa gabi. Pang-lima, maging maingat sa kalsada. At pang-anim, huwag gawing palaruan ang kalsada. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang dahilan ng Department of National Defense upang mabahala sa seguridad ng tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa gitna ng ulat ng pagdami ng presensya ng Chinese vessels. Nagbabala ng mga ng DND sa publiko laban sa muling pagkalat ng fake news na may kaugnayan sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala naman kaming nakikitang kakaiba. Of course, may presence. Nananatili ang presensya ng Chinese vessel sa Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ngunit sa ngayon, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., wala silang nakikitang anumang kakaibang kilos ng China kahit nananatili ito sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa opisyal, hindi lang naman sa Ayungin Shoal na iuulat ang pagdami ng mga barko ng China. We have to monitor increased presence. Hindi lang naman sa Ayungin. But, sometimes nag-i-increase, sometimes hindi. Baka dahil din kakatapos lang ng exercise sa Alon, na pinakamalaki na ginanap sa Palawan. Binigyan din rin ng kalihim na wala silang nakikitang anumang banta sa seguridad ng mga tropa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. At this time, wala po kami nakikita. But of course, laging listo. Hindi mo alam kung ano nasa isip nung. Muli namang nagbabala si Secretary Teodoro sa publiko laban sa mga naglipa ng fake news na may kaugnayan sa issue ng West Philippine Sea. Mag-ingat tayo sa fake news. Katulad, di ba, how many weeks ago, hinatak daw yung Sierra Madre. Hindi man totoo. At marami talagang fake news. May kumakalat pa nga na isang social media post na monitor namin. May scholar daw dun sa China. Claim nila Batanes was part of China. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan na rin ang Pilipinas sa Israel na pakinggan ang mga panawagan para sa ceasefire upang maiwasan ang paglalapa ng human catastrophe sa Gaza. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi nito na nakikiisa na ang Pilipinas sa international community sa pagnanais ng mawakasan na ang gulo.
Binigyan din ng DFA na ang kasalukuyang sitwasyon ay lalo lang nagpapahirap sa humanitarian situation at nagpapaantala sa isang makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa gitnang silangan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delphine mula sa Perth, Australia. Nagsagawa ng test fire ng dalawang bagong uri ng air defense missiles ang North Korea noong Sabado upang subukan ng kanilang bilis at kakayahang wasakin ang iba't ibang aerial targets gaya ng drones at cruise missiles. Pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang test firing na napatunayang mas advanced at epektibo para sa pambansang depensa. Ang test fire ay naganap sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang Korea matapos tawagin ng DPRK na provokasyon mula sa South Korea ang ginawa nitong pagpapaputok ng warning shots laban sa kanilang mga sundalong pansamantalang tumawid sa DMZ. 6 ang nasawi at 86 ang sugatan matapos tamaan ng airstrikes ng Israel ang kabisera ng Yemen na sana bilang ganti sa mga missile na pinakawalan ng Houthi sa Israel. Ayon sa Israeli military, kabilang sa tinarget ang isang military compound na kinaroroonan ng Presidential Palace, 2 power plant at isang fuel storage site. Kinumpirma ng Houthis na ang kanilang pagpapaputok ng ballistic missile ay bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestino sa Gaza. Giit ng mga opisyal ng Houthi, magpapatuloy ang kanilang operasyon bilang pakikiisa sa Gaza. Bumisita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa Ukraine kung saan kanyang binigyang diin ang posibilidad ng pagpapadala ng international peacekeepers upang magbigay ng karagdagang seguridad sa bansa. Ito ang balita ni Jeffrey Reyes. Canada's support for Ukraine is unwavering, and we are with you every step of the way in your fight to defend your sovereignty and to realize your dreams for your country. Buong suporta si Canadian Prime Minister Mark Carney sa pagtutulak ng kapayapaan sa Ukraine sa gitna ng tumitinding laban nito sa Russia. Sa isang joint press conference sa Ukraine kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sinabi ng Canadian Prime Minister na hindi sapat ang lakas at puwersa ng Ukraine Armed Forces lamang ang magsisilbing seguridad ng bansa. Kailangan umano itong dagdagan at palakasin sa tulong ng international community. Pinirmahan din ng dalawang leader ang isang kasunduan para sa co-production ng drones. Inanunsyo rin ni Carney na makatatanggap ang Ukraine ng higit sa 1 bilyong Canadian dollar o katumbas ng $723 million mula sa naunang inihayag na military aid package sa susunod na buwan. Sa seremonya na ito sa Ukraine, ginawaran ni Zelensky si Carney ng isang parangal bilang pagkilala sa tulong ng Canada kasabay ng pagpapasalamat sa walang sawang suporta nito sa Ukraine. Thank you so much for your long-term support for Ukraine. Of course, Ukrainians, our families, and with all those volume of support that you provided from the very beginning of full-scale war from this tragedy from aggression of Russia. Thank you very much that you stay with us. Samantala, hinggil sa ulat ng umano'y pagharang ng Pentagon sa paggamit ng Ukraine ng US-supplied missiles laban sa mga target sa loob ng Russia. Nilinaw ni Ukrainian President Zelensky na kasalukuyan nilang ginagamit ang sariling long-range weapons kaya hindi nila kinakailangang dumaan sa pag-aproba ng Washington. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 500,000 residente ang inilikas sa Vietnam bago ang paglandfall ng Typhoon Kajiki na may hanging aabot sa 166 km per hour at inaasahang lalakas pa. Pinakaapektado ang mga central provinces tulad ng Thanh Hoa, Quang Tri, Hue at Da Nang.
kung saan kanselado na ang mga biyahe ng eroplano at ipinagbawal ang mga bangka na pumalaot. Ayon pa sa pamahalaan, posibleng maging kasing nakasito ng bagyong Yagi na nanalasa sa Vietnam wala pang isang taon ang nakakalipas, kung saan 300 ang nasawi at umabot sa bilyong dolyar ang nasirang ari-arian. Nag-deploy na ang pamahalaan ng mga sundalo upang tumulong sa evacuation at disaster response. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Mas pipiliin pa rin umano ng ilang job seekers na makipagsapalaran sa haba ng pila ng mga job fairs kaysa sumubok sa mga online recruitment. Hired on the spot naman ang ilang aplikante sa isinagawang job fair bilang pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani ngayong araw. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kasi po sa online, na-scam po kami. Ngayon sa job fair, madami pong tao dito, kaya subok na po ito Job fair kaysa online job postings. Ito pa rin ang mas pinapaboran ng ilang mga Pilipinong nagnanais makahanap ng siguradong trabaho sa panahon ngayon. Katulad ni Sarah, na naghahanap ngayon ng hanap buhay matapos ma-end of contract o endo sa dating kumpanya. Anya, mas gugustuhin na niyang pumila ng mahaba, pagpawisan ng ilang oras kaysa maloko sa mga peking job posting sa social media. Si Adrian naman na nag-a-apply para sa kanyang unang full-time job, natatagalan sa proseso ng mga online recruitment. Para sa kanya, maiging makausap mismo ng harapan ang recruiter para maipakilala ang kanyang sarili. Tagal nila mag-reply talaga more on sa email. So dito kasi may parang 80% na ma-hired kapag nag-job fair ka. Ayon sa Public Employment Service Office ng Maynila, hanap ng mga employer ang mga empleyadong may tiwala sa sarili at kaya makipagsabayan sa trabahong papasukan. Of course, gustong kunin ng mga employers natin ang best of the best mula sa mga pool of applicants. Lahat po ng mga aplikanteng qualified ngayong araw ay magkakaroon po tayo ng hard on the spot. Kasama sa mga otomatikong natanggap si Adrian na galing pang Quezon Province at naghihintay na lang ng deployment para maging sales clerk. Siyempre yung family mo, kasi ako hindi ako taga rito talaga. I came from province, so nagtry lang talaga ako dito. Ang magkapatid na ito, tanggap rin sa magkaibang kumpanya. Si Sarah bilang isang sales clerk, habang shift leader naman si May sa isang resourcing agency. At first po, I was nervous, pero nung diniscuss na sa akin lahat ng process, yun, naging happy na ako kasi on the spot na hard. Anila, malaking bagay na agaran silang natanggap sa trabaho, lalo na at mahirap makakita ngayon ng hanap buhay. Ayon sa Peso ng Maynila, layunin ng mga ganitong programa ang bawasan ang bilang ng unemployment ng lungsod. Tugunan ang mga basic minimum needs katulad ng pagkakaroon ng trabaho. Sa Araw ng Mga Bayani, gusto nating bigyan ng pagpupugay ang mga ating mga manggagawa na araw-araw na kumakayod, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at determinado mabuhay ng tapat at maayos. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa Barangay Santol, Balayan, Batangas para inspeksyonin ang Binambang Riverbank Protection Project. Gumuho ang bahagi ng struktura noong 2024. Pinaghinalang substandard materials at hindi matibay ang pagkakagawa sa flood control project. Ngayong araw, ilang sheet piles mula sa istruktura ang ininspeksyon ng kongresista. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin. Ang lumabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang.
Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kongresista sa ulat ng panunuhol sa kanya na isang DPWH Batangas 1st District Engineer. Nais-imbestigahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang isa na namang Chinese national na nagpanggap umanong Pilipino. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng Bureau of Immigration sa negosyanteng Chinoy na si Joseph C. sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagsisinungaling sa kanyang citizenship. Paliwanag ni Senator Ontiveros, parang aliswo Part 2 ito, kung saan nagpapanggap na Pilipino, may peking pasaporte at mga peking ID. Bukod dito, inihayag din ng senadora na nakapasok sa SEA sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong pang 2018 at nakatanggap pa ng honorary rank. Nadismaya ang mambabatas na nagka-access ang naturang Chinese national sa mga tao at events kung saan maaaring napag-uusapan ang national security. Kung ang naturang negosyante ay isang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino, dapat agad imbestigahan ng Senado ang mga kaukulang detalye nito. Sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng jeepney driver na tila nakabangga ng isang individual sa Carriedo sa Maynila nitong August 22. Sa video na viral online mula sa post ni Ligaya del Rosario, makikita ang isang lalaki na binuhat ang isang unconscious na individual na animoy nabangga ng jeep. Ayon sa LTO, napadalhan na rin nila ng show cause order ang may-ari ng jeep, gayon din ang driver nito. Maaari maparusahan ang operator dahil sa pag-hire ng isang reckless driver, habang ang driver naman ay pwedeng ma-revoke ang lisensya dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Isa ng ganap na batas ang Konektadong Pinoy Bill o ang Open Access and Data Transmission Act na kung saan layon na magkaroon ng mas magandang edukasyon, komersyo at access sa mga serbisyo ng gobyerno. Pero paano nga ba makatutulong ang bagong batas sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa panahon po ngayon, mahalaga po sa amin ang internet kasi ginagamit ko po siya sa negosyo, nagpo-post po ako online. Kakibat na sa pang-araw-araw na gawain ni Noyme Hernandez ang paggamit ng internet sa kanyang hanap buhay. Pagkatapos niya kasing manahin ng bedsheet o sofa bed, kinukuhaan niya ito ng litrato para maipost sa social media. Bali may application po kasi ako na ini-edit, kailangan po online. Kailangan po may internet, kaya ongoing po habang nag-a-arrange po ako ng mga set, mga designs, naka-connect na po ako sa internet. Bukod sa online selling, gumagamit din sila ng internet para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Tulad po ng mga nakaraan na may mga bagyo, pag wala pong pasok, nagpapasa po yung teacher nila ng mga gawain, nagsisearch po sila. Tapos minsan po na may tumatawag, nag-aano ng update, tapos yung ginagawa na nila yung mga gawain nila, talagang nakatutok po sila sa kailangan po ng magandang klaseng internet. Pero kung minsan anya ay may mga panahon na nawawala ng internet ang service provider at dahil doon, naaabala ang kanyang online selling at maging ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Mataas na rate po ng Mbps yung kinuha namin. Mataas din po yung presyo. Medyo mahina po, mabagal. Nagrereklamo po sila na naglo-loading yung mga nire-research nila. Nitong linggo, naglapsid tulo na ang Konektadong Pinoy Bill o ang Open Access and Data Transmission Act. Layo ng bagong batas na magkaroon ng maayos na internet access para sa mga Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda na sa pamamagitan ng internet access, nakakalikha ito ng pundasyon para sa mas mabuting edukasyon, e-commerce growth, accessible government services at matatag na komunidad. Nakasaad din sa Konektadong Pinoy Bill na dapat masunod ng mga telecommunication companies ang cybersecurity standard na itinakda ng DICT. Pagkakaroon din ng kompetisyon sa pagitan ng mga telco at mapababa ang bayad sa internet, bagay na malaking tulong para sa mga katulad ni Noyme. Malaking tulong po kung lalo na number 1 po yung sa budget. Kung mas mura siya, tas magandang klase ng serbisyo nila na may bibigay, mas tatangkilikin po namin. Kasi tulad namin, mga ordinaryong lang po kami, maliit na negosyo lang. Siyempre doon po kami papasok po sa budget. At the same time po, pabor po sa amin yung malakas na internet. Ayon sa DICT, sa loob ng 70 araw ay maglalabas sila ng implementing rules and regulation para dito. Benedict Samson,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakapagtala ng pagtaas ng kaso ng hand, foot, and mouth disease sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Department of Health, bagamat hindi nakamamatay, mabilis na nakakahawa ang sakit kaya't muling pinaalalahanan ng publiko na panatilihin ang kalinisan at kalusugan lalo na ng mga bata. Ito ang balita ni Mia Alonso. All idea ka na nape-prevent naman yun. Kaya lang syempre, hindi na all the time may ginagawa ka. Mamaya maglaro sila. So natatakot ka na mahasya tapos mag-worse yung situation pag wala kang idea na kung paano yung gagawin. Laging alalahanin ni Menchie ang kalusugan ng kanyang dalawang anak, lalo na nang tamaan ng hand, foot and mouth disease ang kanyang pamangkin, na 1 kwarto lang ang pagitan sa nila. Pangamba niya baka mahawa rin ang kanyang mga anak matapos niyang masaksihan ang hirap na dinaranas ng mga bata kapag dinadapuan ng sakit na ito. Higit pa rito, iniingatan niya ang kanyang sanggol na higit na maselan at madaling pitan ng karamdaman. Mahirap. Kasi kailangan 24/7 kang hindi nila sasabi yung yung masakit, kung ano yung nararamdaman nila. Usually pagka ganun na may masakit na sa kanila, iyak na lang yan ng iyak, nilalagnat, hindi makakain. Siyempre mamamayat yung bata, mas lalo kang magwo-worry. Siyempre anak mo yan. Sa pinakahuling tala ng Department of Health as of August 9, 2025, umabot na sa 37,368 ang kaso ng hand, foot and mouth disease yung taon. Mataas ito ng 7 beses kumpara noong 2024. Ilan sa mga rehiyon na nakapagtala ng pinakamaraming kaso ay ang Region 6 Western Visayas, Mimaropa, Central Luzon, Region 3, National Capital Region at Calabarzon. Ang ilan ngang lugar, gaya ng Gitagum, Misamis Oriental, nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan ng pagkakansela ng klase sa parehong public at private schools magmula noong August 19 hanggang August 28 dahil sa hawahan ng hand, foot and mouth disease. Paalala ng Department of Health, bagamat hindi kasing taas ng respiratory illnesses gaya ng COVID, ang HFMD nagre-ratio pa rin ng 1:10 ng hawahan nito, partikular na sa mga batang nasa edad 5 pababa. Bagamat hindi nakakamatay, mabilis naman ang pagkalat nito at maaari ding mahawa kahit mga matatanda, hindi lang bata. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan, butlig sa palad at talampakan. Ayon sa kagawaran na itatransmit o naihahawa ito sa pamamagitan ng direct o physical contact, pagbahing, laway o paghawak sa hinawakan ng isang infected ng HFMD. Paalala ng ahensya na isagawa agad ang self-limiting habang nakararanas nito. Sa mga bata, mainam na wag munang papasukin sa paaralan ng 7 araw dahil kusa rin ang paggaling nito matapos ang 1 linggo. Muli ring binigyang diin ng ahensya na ugaliin ang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa bakterya o virus na dala ng naturang sakit. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang suspensyon ng pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasahang sama ng panahon. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, gayon din sa mga tanggapan ng paaralan sa Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Naglabas na ng heavy rainfall warning ang Pag-asa sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa low pressure area at southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansang ma-develop ang LPA bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Ikinatuwa ng ilang grupo na magsasaka sa Bulacan ng higit 2 pisong pagtaas sa presyo ng palay. Samantala, marami sa mga magsasaka pinipiling huwag bilhin ng 20 pesos na bigas mula sa National Food Authority. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa ngayon, ang sariwa, may bili na ng 12, 10, conforme kasi sa palay. Pero pagka ang palay mo ituyo na, ayun, 18, 17, ganyan. Tapos traders, ayun, kahit ano, bibilin, kahit na may maipa-ipa, basta tuyo siya.
Mula sa dating 8 pesos per kilo, ngayon ay nadagdagan na ng 2 hanggang 3 piso ang presyo ng sariwa at tuyong palay ng mga magsasaka sa Bulacan. Ayon kay Mang Roberto Hernandez, Pangulo ng Bulacan Provincial Agriculturist and Fishery Council o PAPC, paboraan niya sa grupo at marami ang nabuhayan ng loob sa 2 pesos increase sa dry at wet na palay. Gayunman, may ilan pa ring nagrereklamo dahil kung kailan tapos na silang umani ay saka palang tumaas ang presyo nito. Kahit itinaas nila ng 12 o 13, ala na kaming palay na ibebenta at naibenta na namin sa mura, kinuha na sa mura. Hindi pa sumampa ang aming mga kapital. Lugi kami. Maaari 20 sariwa. Pagka yung tiyo, 23, 24, ganun man lang ang maging labanan para kami kumita naman. Pag-asa naman ng ilang nagsasaka bago dumating ang susunod na anihan sa buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre ay tuluyan ng tataas ang presyo ng palay. Sinabi pa ng mga magsasaka sa Bulacan na kahit gawin pa ng mga traders na 11 to 12 pesos yung presyo ngayon ng per kilo ng sariwang palay, hindi pa rin nila ito sapat dahil sa laki ng ginagastos nila sa mga bukirin, pangunahin na itong mga pataba at insecticide. Walang kita ngayon. Mr. President, sana po istas-tas naman ninyong presyo ng palay. Lugin-lugi ho kami. Maganda na madagdagan kasi napakamahal ng pataba. Kulang 2,000 ang bulto. Papaararo ka pa. Konti lang din natin bitira. Samantala, bilang tulong naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka na nalugi at apektado ng nagdaang bagyo, naglunsad ang National Food Authority sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ng 20 pesos na bigas para sa mga magsasaka sa bayan ng San Miguel at Balagtas, Bulacan. Pero ayon sa mga magsasaka, hindi murang bigas ang kailangan nila, kundi ang dagdag sa presyo ng palay para sila ay kumita. Hindi kami nasisiyahan dun sa naging 20 ang kilo ng bigas. Ang palay naman namin ang ibinaksak nila ang presyo. Nalulugi kami ng mga magsasaka. Dagdag pa ng mga ito, hindi nila gusto ang kalidad ng bigas na ibinebenta ng NFA, kaya mas gugustuhin nilang kainin ang bigas na mula sa sarili nilang ani. Ani namin yung 20 kilo kung minsan pagka nakakain ka hindi magtatagal, napapanis na, hindi namin magustuhan. Hindi kagaya ng aming mga inaani na talagang inaabot ng maghapon, hindi nasisira. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit na nakararaming mga Pilipino ang walang tiwala sa China base sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research. Pangunahing nakikitang dahilan dito ang patuloy na mga ginagawang agresyon ng mga Chinese sa mga Filipino sa mga pinagtatalo ng bahura sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacalate. Wala akong tiwala sa China. Bakit? Alam mo kung bakit? Pagka pupunta nga tayo sa South Philippines, binobomba ng tubig. Mas magtitiwala ka pa sa China. Military nga natin, binobomba Ba't pa pagkakatiwala ng mga China? Parang wala na po. Kasi parang, di ba may usapan na bawat teritoryo inaangkin pa rin nila doon. Kasi pangharas po yun yung ginagawa po ng West Philippine Sea, di ba? At tulad noon, yung mga barko natin, water cannon yung ginagawa, di ba? Atin naman talaga yun sa Pilipinas po talaga. Dismaya sina Richard at Michael sa patuloy na pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ilan lamang sila sa mga Pilipino na wala ng tiwala sa China dahil sa iba't ibang agresyon na ginagawa nila sa mga mangingisdang Pinoy. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research na inilabas ngayong araw, lumalabas na 85% mga Pilipino adult na ang nagsasabing hindi dapat pagkatiwalaan ng China. 76% naman ng mga Pinoy na suportado aksyon ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula July 12 hanggang 17, 2025 gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon pa sa survey, 75% ng mga Pilipino ang nagpapakita ng mataas na pagkabahala sa China bilang pinakamalaking banta sa bansa, higit na malayo sa Russia at North Korea na nasa 4% lamang. Ang mga pangunahing dahilan, ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga smuggled products na sumisira sa lokal na industriya, pagtaas ng krimen na kinabibilangan ng mga Chinese nationals, kompetisyon sa trabaho laban sa mga Pilipinong manggagawa.
Ayon kay Professor Renato De Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University, consistent o tumutugma din ito sa iba pang mga survey. It's not new. Consistently, Pulse Asia and social weather stations, they've been conducting 3-month survey, the same result. Then also, of course, the annual Institute of Southeast Asian Studies annual survey on the views of Southeast Asians regarding, great power competition. The Filipinos, based on the study, has, of course, the most negative view of China among the 10 member ASEAN states. So what Okta research came out is not surprising. It's been consistent. Aniya, kahit sa mga nakaraang administrasyon ay mataas na ang distrust ng mga Pilipino sa China. Bagamat bahagya itong bumaba sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero nananatili pa rin itong mataas. Ayon sa Philippine Navy, ipinapakita ng resulta ng Okta survey na nauunawaan ng sambayan ng Pilipino ang banta sa West Philippine Sea at malinaw ang kanilang suporta sa paninindigan ng pamahalaan na ipagtanggol ang ating maritime rights. The Okta results show that the Filipino people understand the threat in the West Philippine Sea. Number 2, they support the stand of our government. And ergo, they support the AFP stand to secure and to protect our maritime entitlements. Ito ay napapatibay sa resolve ng bawat miyembro ng AFP na ipagpatuloy natin ang panindigan at ang laban sa West Philippine Sea. It adds to our legitimacy when we know that the vast majority of our people back us or support us. Binigyang diin rin ng Philippine Navy na ang mga issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang usaping diplomatiko. Ito rin ay isang seryosong banta sa ating pag-iral bilang isang malayang republika. Kaninang umaga, nagsagawa ng kilos protesta ang Filipinos Do Not Yield Movement sa harapan ng Chinese Embassy sa Makati para kondinahin ang mga isinasagawang pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan na kanina ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng search and rescue operation ang nawawalang mangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea noong pang-August 22. Kinilala ang mangingisda na si Roberto Albior, 53 anyos, mula sa barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, nahiwalay si Albior sa 12 niyang mga kasama sa kasagsagan ng bagyong Isang sa timog silangang bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Binigyan siya ng PCG na medical assistance at pagkain bago ito ihatid pabalik sa Subic, Zambales. Inuulan na batikos ngayon online ang viral video ni Samar Governor Shari Antan kung saan makikita na sumasayaw ito habang pinapaulanaan ng pera ng mga panauhin. Ayon sa ilang netizen, masyadong marangya ang napanood nila sa video gayong nakararanas ng kahirapan sa lalawigan ng Samar. Insensitive din nila ito para sa ilan lalo't may mga issue ng flood control projects at binaha ang Samar nito lamang nakalipas. Nakuha na ng video sa isang event sa Samar Convention Center noong nakaraang Biyernes. Samantala, naglabas na rin kanina ng pahayag ang provincial government ng Samar. Git ng Office of the Governor, ang pagpapaulan ng pera ay tinatawag na gala na bahagi ng matagal ng tradisyon sa Samar at Leyte na tinatawag na kuratsa. Sumisimbolo umano ito sa generosity at community spirit at hindi umano pagpapakita ng kayamanan. Pasok na sa quarterfinals ang DOJ Beacons matapos ang kanilang makapigil hiningang panalo laban sa BIR Nation Builders. Sa kabila ng kumpiyansang dala ng BIR, hindi natinag ang DOJ at matagumpay na sinelyuhan ang kanilang ticket patungo sa susunod na torneo. Samantala, sa inaabangang Battle of the Undefeated na naigang AFP Cavaliers kontra sa Judiciary Matches. Ito ang balita ni Chepi Nunez. Nakukumpleto na
na ang listahan ng mga kupunang aabante sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Muling umarangkada ang aksyon sa hardcourt nitong August 24, Linggo sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Sa first game, kahit wala ng tsansang makapasok sa quarterfinals, ang BIR Nation Builders, hindi naging madali para sa DOJ Beacons ang pagkuha ng panalo kontra BIR Nation Builders. Sa first quarter, iniwanan nila ng 8 kalamangan ang DOJ Beacons sa score na 21-13. Habang sa second quarter, naiakyat pa nila sa 9 ang kalamangan sa score na 37-28. Pero sa third quarter, nakabawi ang DOJ Beacons kung saan under 2 minutes remaining ay naitabla nila ang score sa 46-all. Nagtapos ang third frame, pabor sa DOJ Beacons na may 4 na kalamangan, 52-48. Sa huling yugto ng laban, pinilit pa ng BIR Nation Builders ang humabol. Under last 1 minute remaining, 2 puntos na lang ang hinahabol ng koponan sa score na 64-66. 14 seconds remaining, naharangan ni Prosecutor Michael Humarang si Luis Esquivias ng BIR Nation Builders dahilan para magkaroon ng 2 free throw ang Nation Builders. Subalit isa lamang sa mga ito ang pumasok. Na-steal pa ulit ni Esquivias ang bola with 9 seconds remaining at tumira ng layup pero no basket at nasabitan ng foul ang DOJ Beacons. 2 free throw ni Prosecutor Christopher Taihopon pero walang pumasok at ang BIR Nation Builders naman ang nakasungkit ng foul. Nasa kamay ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang tsansa para itabla ang laban sa 2 free throw attempt. Pero unang basket lamang ang pumasok at naibaba nila sa 1 ang lamang ng DOJ Beacons. Huling basket attempt sa DOJ Beacons mula sa 2 free throw ni Prosecutor Borgie Kalugay para iakyat sa 3 ang kanilang abante pero walang pumasok sa 2 buslo. Sa pagtunog ng buzzer, 1 puntos ang lamang ng DOJ Beacons kontra BIR Nation Builders sa makapigil hiningang tagpo sa huling minuto ng kanilang laban. Final score, 66-65 in favor of DOJ Beacons. Sa totoo lang, ito yung hinihintay namin na game eh. Baga lumabas yung mga game ng mga players natin. Baga nagkaroon sila ng communication, yung pinagawa ko na play, nagawa, kasunod naman, kaya happy ako at least na nanalo kami. Definitely, hindi ito yung inaasahan namin katapusan ng season pero proud kami as a coaching staff and as one unit na lumaban po all throughout the season. Hindi lang po talaga napalad, pero congrats rin po sa DOJ. Best player of the game si Prosecutor Chester Natividad ng DOJ Beacons na nagambag ng 17 points, 18 rebounds at 1 block. Para sa amin, every game is important and gusto talaga naming manalo. Samantala, winner via forfeit naman ang PNP responders dahil hindi nakadalo ang Agriculture Kadiwa Warriors. Sa Battle of the Undefeated ng Group A, nagharap ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Bigay todo ang 2 koponan upang wag mabahiran ang kanilang iniingatang win-loss record. Subalit sa kabuuan ng naging aksyon sa hardcourt, hindi umubra ang Judiciary Magis sa bilis, liksi at diskarte sa pasahan ng mga sundalo. Dinominan ng AFP Cavaliers ang lahat ng quarter ng laban kung saan nadagdagan ang kanilang kalamangan sa kada tapos ng quarter. First quarter, 16-11 ang score kung saan lamang ng 5 puntos ang AFP Cavaliers. Sa pagtatapos ng first half, umakyat pa sa 14 points ang kalamangan sa score na 35-21. Sa third frame, 56-37 ang naiwang score at umabante pa ang AFP Cavaliers ng 19 na puntos. Nagtapos naman ang game sa final score na 75-50. 25 ang iniwang lamang ng AFP Cavaliers. One game at a time kami.
If ever na kung ano yung mangyayari, kung sino yung magiging kalaban namin, yun po yung pinaghahandaan muna namin. Hindi muna kami nag-ano ng hanggang ano na agad. So kung ano yung sunod na game, yun lang po yung pinaghahandaan. There's no reason naman, natalo kami sa game kasi AFP did very well kanina. Talagang they want to win sa game na yun. Talagang takbuhan sa conditioning, talagang wala, naiwan kami doon sa conditioning nilang, bibilis eh. Back-to-back best player of the game naman si Commander Paul Carvajal na kumamada ng 19 points, 10 rebounds, 1 assist at 4 steals. Nag-stick lang siguro kami sa game plan and of course yung defense namin. Yung offense, ano na lang siya, natural na lang, it comes naturally. Pero yung defense, yun talaga yung sa tingin ko nagbigay sa amin ng panalo this win na to. Sa latest standing, matapos ang mga laro nitong August 24, quarterfinals bound na sa Group A ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis at DOJ Beacons. Inaabangan pa kung sino ang papasok sa 4th spot mula sa Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters, habang eliminated na ang BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Sa Group B, sigurado na sa quarterfinals ang GSIS Furies at Ombudsman Graph Busters. Ngunit hindi pa tiyak kung sino ang papasok sa 3rd at 4th spot sa pagitan ng BJMP Greyhounds, PNP Responders at defending champion Senate Sentinels. Habang ang NHA Home Masters at Agriculture Kadiwa Warriors ay eliminated na sa liga. Abangan ang susunod na schedule ng nag-iisang liga ng mga public servants sa August 27 sa Amoranto Arena sa Quezon City. Magtutuo sa Game 1 ang NHA Home Masters versus BJMP Greyhounds. Sa second game naman ay maghaharap ang undefeated na AFP Cavaliers versus SSS Pension Boosters. At sa huling game, ang eliminated na Agriculture Kadiwa Warriors versus defending champion na Senate Sentinels. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, akala nyo ang Alzheimer's pang 60 years old lang. Pero may bagong pag-aaral na lumalabas daw ang mga clues na pwede kang magka-Alzheimer's kapag nasa edad 30 years old ka pa lang. Narito po ang 5 mga bagay na dapat nating bantayan para malaman kung possible ba na tayo magkaroon ng Alzheimer's. Number 1. Madalas na memory lapses. Yung tipong araw-araw may nakakalimutan ka na. Hindi normal para sa edad mo. Number 2. Hirap mag-concentrate. Simple task, parang biglang nagiging mabigat sa utak. Number 3. Pagbabago sa ugali o mood. Bigla ka na lang irritable, anxious, o wala sa mood, makihalubilo. Number 4. Nalilito sa directions o steps. Kahit routine na ginagawa mo, biglang parang unfamiliar. At number 5, lutang parati. Yung tipong ang dami mong ginagawa pero laging sablay. Good news, may laban ka. Exercise, healthy diet, sapat na tulog at social connections. Proven na pwedeng pabagalin ang risk. Kaya kung kayo ay nasa 30s na, bantayan nyo ang mga senyales na ito. Tandaan, ang Alzheimer's hindi lang dumadating kapag matanda ka na. Minsan, nagsisimula yan, ngayon pa lang. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat at shoutout po kina Salvatore Goliano, Pep Guardiola, Emily Revadula, Tito Tiburcio, Ronelyn Kiwas at Ira Ramos. Bilang bahagi ng serbisyo publiko ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, nasa Barangay East Camias ang serbisyong bayanihan, free medical, dental, and optical mission bukas, August 26. Hatid namin ang libreng medical check-up, bunot at linis ng ngipin, reading glasses at gamot, walang bayad, serbisyong totoo. Magsisimula ang registration ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito iba pang news programs ng UNTV, pwede na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos sa ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 17, na nagsasabi, nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.